Okay, welcome back to our second set of videos. So, meron din tayong tinatawag na resistor. So, yung resistor, ito yung nag-slow down ng electrical current o yung tinatawag natin dun sa pag-usapan natin about Ohm's law, ito yung inhibitor. It inhibits the flow of current. So, ito naman ang kanyang symbol, schematic. Tapos yung physical appearance niya, ganito yung kanyang tsura. So, to test, gagamit tayo ng digital multimeter in ohms mode. Tapos, when testing on board, it is best to isolate it from the circuit. Ibig sabihin, kailangan natin tanggalin niya sa motherboard. Yan ang the best. No? Kasi if you're going to test it na nakalagay on onboard, possible na meron pa siyang network resistor na tinatawag or mayroon siyang mga kasama. Let's say, naka-parallel connection ng mga resistors na to. Ang makukuha natin, hindi yung exact value ng ating hinahanap. Let's say sa schematic, ang sinasabi niya is 1 kilo ohms. So pag tinest mo siya, dapat 1 kilo ohms din ang mababasa mo sa ating digital multimeter pag nakatanggal siya ng motherboard. So pagsama-sama niya yung mga resistors, meron tayong tinatawag na resistor networks. One of which ay yung resistors in series. So, yung connection nila, para silang train. So, magkasunod-sunod sila. Makikita nyo yan sa schematic, ganito yung format nila. So, kung pagmamasdan nyo, para silang train, ano? So, sunod-sunod lang yan. Yan tawag natin dyan, resistors in series. So, to get the total resistance dito sa network na to, ang gagawin lang natin is to add every resistors. Yan. So, R total, yung total resistance ng network is equivalent to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so forth. So, kung meron pang ibang resistor na nakadikit dyan, add lang natin yan. Plus lang yan, sunod-sunod. So, for this example, kasi meron tayong resistor network, ang nakaseries yung dalawang resistors, from which yung R1 natin equivalent to 10 kilo ohms, and then yung R2 natin is equivalent to 2.61 kilo ohms. So yung junction ng A sa B, pagka kukunin natin ang total resistance niya is simply add lang natin siya. So 10K plus yung 10K plus 2.61, so we're going to have resistance sa RAB na 12.61 kilo ohms. So meron din tayong tinatawag na resistors in parallel. So ito yung connection niya pag makikita nyo sa isang schematic. So in resistor in parallel, parang imagine nyo lang pagka nagka-park kayo. So, parallel parking, di ba? So, naka-parallel kaya nasa side kayo ng daan. So, ibig sabihin na naka-parallel kayo doon. Okay? So, ito yung parallel connection niya pag makikita nyo. So, to get the total resistance, ito yung kanyang formula, 1 over RT, o yung total resistance equivalent to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over RT and so forth. Yan. So, to simplify the formula, meron tayong RAB is equivalent to 1 over 1 plus R1 plus 1 over R2. So for this example, meron tayong R1, 27.4 kilo ohms. And then meron tayong R2 equivalent to 470 kilo ohms. So transpose lang natin sa formula. We have 27.4 kilo ohms dito as R1 and 470 kilo ohms dito for R2.
And then pagka sinolve natin yan, we're going to have a 25.89 kilo ohms in total sa junction ng A and B, or RAB is equivalent to 25.89 kilo ohms. So say, nakakita kayo sa circuit, combination siya ng series and then may nakaparallel. So kung ito transpose niya, napakahaba ng formula na yan. So to make it simple, we have to compute for the resistors in series first. Let's say resistance ng R1 plus R2, tapos in total nila, yun naman ang transpose natin as a new total ng R1 plus R2 in parallel with R3. So ito naman, iba naman ang kanyang format, okay? So kung titignan natin dito, resistors in parallel, tapos resistor, so nakaseries siya, 2 resistor in parallel, tapos yung network niya lang ito, nakaseries naman siya sa R3. So to solve this, i-solve mo muna or si-simplify muna natin siya into R1 in parallel with R2, yung formula natin kanina, tapos yung total nila ay iyon nang a-add natin sa R3 para ma-solve natin ng RAB o resistance sa R sa junction A saka sa junction B. So compute for the resistors in parallel first, then yung total nila in series. Sa mga SMD resistor na mayroong code, malalaman natin ang kanilang value. Okay, for example, for a 3-digit resistor code, itong 473. So yung first number na number 4, it represent the first digit ng kanyang value, and then yung second digit niya, number 7, and then yung 3 naman, ito yung nire-represent na kung ilang multiplier siya, no? Multiplier or kung ilang zero ang dadagdag natin sa kanya. So dito 4, 7, so 47 siya, tapos tatlong 0, and 1, 2, 3, so tatlong plus 3 zeros siya. So magiging final value niya is 47,000 or 47 kilo ohms. Para naman sa mga 4-digit resistor, yung first number niya represents yung first digit, tapos yung second number, second digit, third number, third digit. So yung fourth number naman niya ang kanyang multiplier. So first digit, number 4, 70, so 470 plus dalawang 0, so 2, dalawang 0, no? So ang kanya mangyayari sa kanya is 470 tas dalawang 2 or 47,000 din, or 47 kilo ohms. For small values, may use a code with R. Swap R for a decimal point and then don't include the multiplier. So yung R, ang tawag natin dito radix point. So it only represent yung point niya, no? Or decimal point para mabasa natin ang values ng mga resistor. For example, R10, R10, 0.10 yan, or 0.1 ohms. And then dito sa R68, yung R, swap natin ng decimal point or the radix point niya. So 0.68 siya. Then ito naman, so 1R0, 1.0 siya or 1 ohm. Tapos dito naman sa 6R8, 6.8 ohm siya. So try naman natin dito sa mga 4 digits.
0 R. So, palitan natin ng decimal points. 0.10. So, 0.1. Then, similarly, with this value, 0R68, 0.68. And then dito, 1.00 or 1 ohm. Tapos dito naman, 6.8 ohms. And then dito, 10.0, 10 ohms. And dito, 68 ohms. So for more examples, try natin tong 3-digit resistor na to na 223. So tulad na napag-usapan natin, first digit, second digit, tapos yung multiplier niya. So 223 equivalent to 22% second digits times 10 to the third power or 22,000 ohm or 22 kilo ohms. Okay? So sa 4-digit resistor tayo, 8202. So first, second, third digit, 820 times 10 to the second power or 82,000 ohms or 82 kilo ohms. And then dito naman, resistor with radix point, 4R7, so 4R point, 7, 4.7 ohms. Then 0R22 or 0.22 ohms. Yan. So kung makakita naman tayo ng mga resistor na meron siyang puro 0, automatic 0 na yan. So ito single digit 0, so 0 ohm resistor. And then meron din tayo makikita ng resistors na tatlo yung 0 niya, pero ang value pa rin niya is 0 ohms. Component tag for resistors sa mga laptop motherboard presented by letter R or PR. Pero kadalasan wala na silang nakasulat sa kanila na component tag, lalo na sa mga bagong motherboard, since malilit na masyado yung mga resistors, no? Tulad nito. Yan. So ito yung itsura ng mga resistor, kulay itim. Tapos ito resistor din to. Okay? So to check, gagamit tayo ng multimeter, tapos lagay natin sa ohms mode. So try natin yung test yung ibang resistor. Ayan. Kung titingnan natin to, may value siya ng 471. So as we have discussed, ang magiging value nito is nasa 470 ohms. So set natin ang ating multimeter sa ohms mode. Ayan. So test natin siya on board, yung resistor. Ito, itong 471. Ayan. So 471, 470. Okay pa rin siya. 471.5 since may tolerance naman yan. Ayan. So ito yung value ng resistor. And then sa mga maliliit, wala na silang markings. So hindi natin siya basta-basta malalaman kung ano yung value niya unless natitignan natin sa schematic. Pero itry natin dito kung ano yung mariread natin sa mga ibang maliliit na resistors. Maliit na niya. So itong resistor na to, naka-value ng 99.5 or 100 kilo ohms. Try tayo ng iba. Ayan, 9.91 kilo ohms. Ibig sabihin, nasa 10 kilo ohms to. Ayan. So, depende sa connection ng resistor, pwede mo siyang basahin directly on board. Pero pagka ang resistor is naka-parallel siya, so definitely hindi mo siya
makukuha yung proper reading niya unless na tinanggal mo siya sa motherboard. So ito, pag tinanggal natin sa motherboard, yun din naman ng pagtetest. Probe na on both side. Ayan. So pwede mo rin siyang baliktarin yung probe mo. Doesn't matter. Makukuha mo rin yung kanyang value. So meron din tayo tinatawag na capacitor. Okay? Sa ating mga components sa ating laptop. Yung ginagawa ng capacitor, it used to store energy and electrical charge, or it smooth o filtering out signal. Okay? So ito yung kanyang symbol sa ating schematic. So meron tayong tinatawag na non-polarized tsaka polarized. Yung non-polarized, ito yung klase ng capacitor. Pag nakita nyo to, pwede nitong i-connect baliktaran. And then yung polarized naman, dapat yung positive side niya, dapat nasa positive side lang. And then yung itong negative side niya, sa negative. Kasi pag tinest nyo to, at tinanggal nyo sa circuit, ang mangyayari niyan, kung binalik nyo siya, nagkabaliktad siya, puputok at puputok tong capacitor na to. So ito yung kanyang itsura. So itong mga parang vessel na to dito sa taas, yan ang tinatawag nating polarized capacitors. And then itong sa baba, ito yung non-polarized, yung mga ceramic type. Okay? So to test, it is best na again, tanggalin natin siya sa ating motherboard. And then gamit tayo ng capacitance meter. Ang capacitance meter na to, mini-measure niya kung ilan capacitance ang meron ng isang capacitor. Let's say, nakakita ka sa schematic, nakalagay siya 100 microfarad. So pagka-test mo siya doon sa capacitance meter, dapat 100 microfarad din ang bababasa mo. And then kung meron ka naman capacitor ESR meter, ito naman ang ating ginagamit pag nagtetest tayo on board. So ang capacitor ESR meter, ito yung mini-measure niya ang equivalent series resistance ng ating capacitor to check if good pa siya or hindi na. For capacitors, ang component tag niya is C or PC. So, ito itsura niya. Ito, C. So capacitor to. And then, ito, titignan nyo. PC. So, usually makaka-encounter kayo ng 3 types of capacitor sa isang motherboard. So, ito meron siyang 3 types. Itong capacitor na to, ito yung natawag na lang tantalum capacitor. Ito, polarized siya. So, to determine if polarized siya, yan na meron siyang guhit dito. So, polarized yung mga capacitor na yan. So, kung nagre-replace kayo, din nyo yan pwedeng baliktarin. And then, may tinatawag na tayong ceramic capacitors, tulad ng dalawa na to. So, pag ceramic sila, non-polarized yan, so, pwede mo silang baliktarin. So, kahit na magbaliktad yan, okay. And then, meron tayo ditong mga electrolytic capacitor, yung PC303. Ito, polarized din siya. Makikita natin, meron siyang sa motherboard niya, meron siyang nakalagay na positive. So, ito yung positive side niya, tapos dito yung negative. Pabalikan natin to. So, ang value nito is 330 microfarad. So, pag tinest natin to, outboard, dapat may mababasa tayong 330 microfarad. Tapos, ito ay, ayan, so 220 microfarad ang capacitor na yan. So, as I have said,
it's not advisable to test capacitors on board kung ang tinetest mo sa kanya yung capacitance niya. Okay? The fact is, pagka ang capacitor na to is most likely mayroon pang maraming capacitor na nakakonect sa kanya in parallel. So pagka measure natin, since nakaparallel ng mga capacitor na to, hindi natin ma-measure ang kanyang exact value. So ito multimeter na to, equip siya ng nakaread ng microfarad or capacitance. Okay, so set ko siya. Ayun. Nakita ka yung value na dito. NF. So try kong i-test to. So kung magte-test tayo ng mga polarized, dapat positive. Tapos negative sa kabila. Ayan. So expect ko dito 220 microfarad. So tignan natin kung mababasa nga natin sa 220. Ayan. Nakikita nyo, nababasa ko 370. So mag-iisip kayo, bakit sobra-sobra yung capacitance nito kumpara doon sa nakalagay sa kanya na rated siya ng 220 microfarad. Because itong capacitor na to ay nakakonekta in parallel with other capacitors. So ito, check natin to. So dito kanina nakalagay sa value na is 330. Kung check natin siya, ayan, nakakabasa tayo ng 812 microfarad. Okay, so di mo ma-measure ito. 330 rin to, di mo siya ma-measure on board kung microfarad or capacitance na mini-measure mo sa kanya. Okay, so ganun din yan pag-check ng maliliit na capacitor. Yan, ganang value niya, 5264 microfarad. So definitely dito yung actual value niya kasi nakaparallel yung dalawa. Yan. Pero usually sa mga capacitors, sa mga motherboard, tina-check natin dyan kung shorted sila o hindi. So malalaman natin kung shorted ng capacitor o hindi is syempre test tayo ng continuity mode. So balik tayo sa ohms mode. Ayan. So ayan, may continuity, wala. Continuity, wala. So kung nakaka-reading ka ng 0 ohms sa isang capacitor, let's say ito, try natin. So 0.5 mega ohms, no? So ibig sabihin yung line yan or lahat na nakakonekta sa capacitor na yan is di sila shorted. Ayan. So pag short, pag na-measure mo yung isang capacitor na to, shorted siya, huwag kang mang-i-assume na ito yung shorted. Kasi most likely mayroon pang itong ibang components na nakaparallel sa kanya. Possible na ito or possible na iba yung shorts. So ito, yan yung dalawang capacitor na to. Yan. So yung dalawang capacitor na to, nakaparallel siya, and they're connected in parallel. Yan. So kung na-measure mo yung isa, so natin, okay pa rin siya, 2.6 kilo ohms. So let's say na-measure mo siya ng 0 ohms, no? So measure ko siya 0 ohms. Assuming na 0 ohms na measure ko siya, ibig sabihin within the line na kung saan nakakonect ang capacitor na to ay may shorted. Pero it doesn't mean na yung measure mo na agad ay yun na yung short. So to make things na para ma-identify mo siya, tatanggalin mo siya motherboard and then may measure mo sila isa-isa, lahat ng mga capacitor na may measure mo na short to determine kung short siya o hindi. Let's say measure mo ng ganyan yan,
assuming na nakakuha ka ng 0 ohms. Okay, so lagay ko sa PIP mode or sa continuity mode. Pag measure ko yon, okay, may nakuha kong mababa or nag-beep siya continuously. Ayan yung shorted, so hindi siya shorted to mga to. So pag tinanggal mo to, tapos test ka ulit sa line para determine kung shorted pa rin yung line o hindi, and then test mo rin yung capacitor na tinanggal mo kung okay pa rin siya or kung shorted pa talaga siya or hindi. Kung shorted siya at nawala yung short dito sa line na to, ibig sabihin yun na yung shorted na capacitor. So meron ng capacitor dito at tinanggal ko na siya sa board, then i-measure natin siya. Yan, pinababasa nyo. Meron siyang value ng 220 microfarad. So expected value ko sa kanya, pagka measure ko siya sa capacitance meter, is makakuha ko ng 220 microfarad. So set ko to ng capacitance. Ayan. So para makita ko meron siyang F. Yeah. Okay. Measure natin siya. So measuring capacitor outboard. Ayan. So meron siyang 225. So within tolerance pa rin siya. So okay yung capacitor na to. Ibig sabihin okay siya in terms of capacitance. So okay yung value niya, and then check natin kung short siya o hindi. So balik ko siya sa ohms mode. Ayan. So nakaka-read ako ng 430 kilo ohms. So ibig sabihin hindi short ang capacitor na to. Kasi kung naka-read ako, let's say ito, short ko siya dito, naka-read ako ng 0 ohms. Ayan. That way sasabi ko na yung capacitor na to is shorted. Pero since na malaki-laki yung value na nababasa ko sa kanya, 446 kilo ohms, ibig sabihin okay pa rin yung capacitor na to. Other components na ma-encounter natin sa motherboard is tinatag nating inductor or yung most commonly known as coil. So it is a positive electronic component that stores energy in the form of a magnetic field, and then they are used to block AC while allowing DC to pass. Okay? So ito ang kanyang symbol pagka makikita natin sa kanyang schematic. And then ito naman ang normal physical appearance niya pag makikita natin sa motherboard. Ito yung pinaka-normal na makikita nyo. Yan. Itong dalawa na to. So just to test, gagamit tayo ng digital multimeter in ohms mode, and then test natin ang continuity, yung continuity niya, or pwede natin gumamit ng diode mode, tapos yung value niya should be 0. Ibig sabihin pag 0 yan, may chances are okay pa yung coil natin, kasi pag hindi na siya 0 yung sa ohms mode natin, ang mangyayari yan, ibig sabihin so open na yung ating coil na to. Okay? Sa mga inductor, ang component tag niya is L or PL. So ito, ayan, kikita nyo PL, ayan, PL303. So ito yung PL303 na inductor. So ito yung itsura ng inductor motherboard. Then dapat tayo ng iba. Ito, inductor din to. PL401. Then marami pang inductor dito, yan. PL204, 203, 201. Yan, mga inductor pa rin itong mga to. So para mag-test tayo ng inductor, ang tinetest lang naman natin siya, pwede rin natin siya i-test on board kung may continuity siya or wala.
Madalas naman good ng mga inductor, lalo na yung ganito kalalaki. Kasi pag ito nawalan ng continuity yan, malamang napasukan na yan ng mataas na voltahe. So pag ito nasisira, kadalasan pagka nagpe-fail sila, makikita natin to sunog na to, or yung pinaghinangan niya sunog. So test natin. So pag nagtitest tayo, continuity, ohms, yan, test natin siya kung may continuity ulit siya from both side. And 0.3. So good ang inductor na yan. Yan, 0.2. Tapos test natin tong isa. Yan, 0.2. Okay. So remember yung inductor, yung component tag niya L or PL. Ayan, no? So pwede mo siyang i-test onboard at pwede mo rin siyang i-test na outboard. Pero ito kadalasan tinitest naman to onboard, yung inductor na to. So meron din tayong tinatawag na diode. Ang mga diode, it allows electrical current to flow in one direction. So yung diode na to ginagamit sa circuit to protect, in general, no, to protect the circuit for reverse current. So pagka nakakonekta to sa circuit, kung ano lang yung flow ng current, kasi positive to negative yan. So pagka nagkabaliktad ang polarity na nilagay mo sa isang motherboard or na-induce sa isang motherboard, poprotektahan niya to para hindi siya mag-flow. So ito yung kanyang symbol, and then ito yung kanyang physical appearance. Yan. So itong mga diode na to, pwede nating i-test to. The fastest way is using diode mode. So ito pwede nating i-test to on board, assuming na walang short sa motherboard. Ito pwede natin silang i-test sa motherboard. So isa rin sa mga klase ng diode ang natawag nating LED or light emitting diode. Ito yung nakikita natin sa mga laptop na pag pinower on natin, yung LED niya iilaw. So ito yung LED. So ang function nito para magkaroon ka ng visual. Okay? Visual pa sa laptop mo. In visual identification, identifying na yung laptop mo nag-on na siya or hindi pa. Yan na makikita natin. Or meron namang ibang diode na nakalagay. Depende sa function niya. So it may indicate na nagre-read yung hard disk mo. It may indicate na nagcha-charge yung battery mo. So ito yung makikita natin sa kanya sa schematic. And then ito yung normal physical appearance niya. So pag tinest natin to, pwede natin i-test to onboard. Nagamit lang tayo ng multimeter. Tapos pag tinest natin onboard, kung good ang diode, mapapansin natin na iilaw to. Kaka siya ng konting ilaw. Okay? So sa diode testing, ang una natin dapat gagawin is set natin ang ating multimeter sa diode mode. So ito siya. Ito yung symbol. Makikita natin sa tester pag nasa diode mode siya. So for testing diodes, may tinatawag tayong forward bias and reverse bias, in which the forward biased, the positive red test lead is on the anode and the negative test lead on the cathode.
And then sa reverse bias naman siya, kaya sa tinawag na reverse is kabaligtaran lang siya. Okay? So the positive test lead on the cathode and the negative test lead on the anode. So para malaman natin kung okay siya o hindi, for example, for a good diode na naka-forward bias tayo, so forward bias, ito yung positive test lead niya nasa anode and then yung negative test lead niya nasa cathode. Pag silicon diode ang ating tinetest, dapat makakakuha tayo ng value from 0.5 volts, 0.8 volts. Germanium naman, makakuha tayo ng value na 0.2 up to 0.3. And then pag pinaligtad natin siya, yung test probe natin, okay, in reverse bias, dapat makakita tayo ng OL. Ibig pa lang sabihin ng OL, pag nakikita natin sa tester, pag lumabas ng OL, ibig sabihin yan, open loop. And then sa open diode naman, open diode, ibig sabihin yan, open yung connection niya, OL or open loop in both direction. Mapa-test mo man siya sa forward bias, tulad ng configuration na to, tapos binaligtad mo yung probe niya, makikita nyo sa kanya na OL parehas on both direction. Ibig sabihin, open ang ating diode. Yung malalaman naman natin kung short siya is nakaka-read tayo ng 0 volts to 0.4 drop in both direction. 0 volts to 0.4 volts drop in both direction. Meaning, the forward and reverse bias sa testing natin, pag nakakuha tayo ng 0 volts dyan, ibig sabihin, in both direction, shorted ang ating diode. So, isang procedure na pagtetest natin ng diode, pang double check din natin, pwede naman natin gamitin ng ating tinatawag nating resistance mode. So, resistance mode, i-set lang natin ng ating multimeter sa ohms mode or resistance mode. Makakita tayo ng omega. Ayan, yung omega na sign. And then, itetest natin siya sa forward and reverse bias. Okay? So, for a good diode, forward bias, makakabasa tayo ng from 1,000 ohms to 10 mega ohms. Tapos, pagka ni-reverse mo siya, makakuha tayo ng OL. Right? And then, pagka bias diode naman, similar values in both direction. Let's say OL. Pagka open siya, OL siya parehas. Pag ni-reverse siya ka forward. And then, pagka nakakuha tayo ng 0 ohms or mababa masyado yung resistance niya, ibig sabihin leaking ang diode or shorted siya. So, ito naman is isang klase ng diode. Ayan. Para matest natin siya, gagamit tayo ng multimeter using diode mode. Ayan. So, meron tayong tinatawag na forward and reverse bias. So, para malaman natin, yung itong cathode niya, ayan. Ito yung may line. Ito yung cathode. Ito yung anode. So, ito yung positive, ito yung negative niya. So, forward bias, positive lead sa anode, negative lead sa cathode. And then, yung magiging expected value ko dito is 0.5 to 0.8 para okay siya. Ayan. So, nakaka-read ako ng 0.561 volts. And then, pag reverse bias, ang test natin or reverse bias test, dapat na tayo mariread na value or makukuha lang natin siya OL. Pag ito nakakuha ka ng value dito pagka reverse bias mo, ibig sabihin leaking siya. Or let's say nakakuha ka ng forward bias and then assuming na hindi 0.5 yung nababasa mo, assuming na 0 siya, ibig sabihin shorted ang ating diode. Then kung binaliktad mo siya, short, ganun pa rin siya, 0 pa rin siya,
shorted pa rin siya nun. Pero kung nakaka-read ka ng mga few volts dito, ibig sabihin clicking naman siya nun. So kailangan mo na siyang palitan. So again, para malaman natin okay ang diode o hindi. Yan, should read about 0.5 to 0.8. Measuring it in forward bias test. And then open loop naman siya sa reverse bias. So itong mga diode na to, you can test it also on board. So same procedure lang siya. Hanapin mo lang yung anode tsaka cathode, and then test mo siya sa forward bias or reverse bias test.